Yang mga magnanakaw na yan. Paano kaya nakakatulog ng mahimbing sa gabi? Yang mga magnanakaw na yan. Kita yung Metro Manila, oh, grabe. Ito, yung Blue Ribbon. Nasa pamumuno ni Erwin Tulfo ay pinigil. Ito ang sinasabi nilang dahilan. Na iba sa tunay na dahilan. Okay. Sabi ni Erwin Tulfo, kinausap daw nila ni Sherwin Gatchalian at ng Senate General Renato Bantog si Ombudsman Boyeng Remulla. At sabi nila, hindi na namin imbestigahan yung Blue Ribbon sa Senado, ikaw na lang. Kasi para hindi ma-prejudice yung investigasyon mo. Wow. Teka muna, wow! Mga tirada naman, oo. Yun ang dahilan ni Tulfo. Ito ang tunay na dahilan. Kapag inimbestigahan yung flood control sa Senado, although ang chairman ay si Erwin Tulfo, hindi ka full control dyan. Yes. Kasi pag inimbestigahan yan, kahit sinong senador, kay membro, kay hindi ng Blue Ribbon, pwedeng pumunta at magtanong. Yun ang policy. Nandoon si Alan Peter, nandoon si Pia, nandoon si Amy, nandoon si Robin. Nandoon yung mga oposisyon. Di ba? Hindi mo mapipigil yan. Sa ombudsman, yun lang ombudsman na tuta ng Malacanang ang mag-imbestiga. Kontroladong-kontrolado mo. Pati desisyon siya rin. Siyempre, kontroladong-kontrolado at hindi mapapublicize. Pag Blue Ribbon Committee yan, mate-televise pa yan eh. Ayun. Pinagluloko nyo pa kami. Aga-aga, birahe! Birahe! Pambihira. Ayan ang sinasabi natin last week, di ba? Yun. Sinasabi natin, kahit anong gawin nyong pag-divert, pagliko ng atensyon ng mga taong bayan, nagagawin yung puro impeachment pagdating ng bagyo, ipapaalala sa ating mga taong bayan ang trilyon na ninakaw nyo dyan sa flood control. Ano nangyari ngayon? Di ba? Walang impeachment dahil sa baha. Di ba? Di naalala nyo. Bago puro impeachment kayo. Grabe. At ang dami na matayo ng malungkot. Di ba? Isang rider? Yes. Nahulugan ba ng puno o poste? Ano bang... Sabi, puno. Kaya lang, nung makalipas... Pinagtawanan mo yung nahulugan ng poste. Kaya naman, ang sama ng ugali nito. Hindi po, nagulat lang ako una puno, tapos maya-maya, nagbago, naging halaman. Ano ba talaga? Yun lang naman yun. But anyway... May nalunod, di ba? Sa La Union. Opo. Sa Alaminos City. Merong natabunan sa La Trinidad, Benguet. Yes, totoo po yan. Merong nabagsakan ng mga bato. Grabe, Saan ba? Sa Rodriguez Rizal ba? Napakarami Grabe, po. Maraming casualty. Paano kaya nakakatulog ng mahimbing sa gabi yung mga magnanakaw na yan? Alam nila na ang kapalit ng kanilang magagarang sasakyan, mga malalaking mansyon, mga designer bags, designer clothes, pagbiyahe sa ibang bansa ng first class ay buhay ng ating mga mamamayan. Buhay na nakitil, buhay na nasira dahil naanod yung bahay, naanod yung sasakyan na pinag-ipunan. Habang bahay yung pagsisisihan yan, habang ang mga buhay. kasangkapan. O nilikas, magkano tuloy? Ilan? 300,000 plus. Napakarami. Ang apektado, dislocated, nilikas. Yes. At ito ang nawala yung damage sa infrastruktura. Mahigit 100 milyong piso. Grabe. Ang perwisyo sa mga produktong agrikultura. Yes. 3.5 million pesos. Yung mga, pag sinabi natin agrikultura, hindi lamang yung pananim. Pati yung mga fish pond. Umapaw, nakawala yung mga isda. Pambihira naman, Grabe. Pagkatapos, yun pang mga dam natin, aapaw. O pag nag-release yun, nag-release na ba o hindi pa? Nag-release po yata pag kahapon. Pag nag-release yun, dadagdag yun. Opo. Pero alam nyo, ang maganda rito, parehas tayo natupad. Yung sinabi ng ating Pangulo noong isang SONA na ekta-ektaryang mga lupa ang nagkaroon ng patubig. Yes. At libo-libo pang ektarya magkakaroon ng patubig yan. Yes. Lahat ng mga lupa may patubig. Ang hindi ko lang magawa yung maipon. Mahirap ipunin Milyon-milyong galon yun Paano ipunin yun? Mga tirada naman, Kita yung Metro Manila, grabe. Siguro ngayon, makikita nyo na
ang ginagawa nilang diversionary tactic. Puro impeachment, wala naman kayong napatunayan. Ano napatunayan nyo? Ha? Ibinili ng gamot, yung confidential funds. O at least may nabiling gamot. Oh. Eto, trilyon, walang nabili. Either substandard o outright na ghost. Wala. Oh, puro magic. Kaya ganyan Ayan. ang bagyo. Ganyan ang baha. Ayan. Di ba? Yung bagyo, di natin mapipigil. Opo. Yung baha, mapipigil natin. Mm. Kung tama yung proyekto. Alam mo sa Taipei, pag nakita mo yung flood control nila, Opo. sobrang laki. Yung Oh. ibabaw, pwede ka mag-jogging eh. Ay, Oh. malalaking tunnel, di ba? Ginagawa Hindi, nila. parang dam, harang. Opo. Pero ang taas, ang laki, at saka ang lapad. Bakit Pilipinas lang hindi makasunod sa ganyan? Nagja-jogging nga sa umaga pagka Opo. walang bagyo. Opo. Yung loob, nadadaanan pa ng motorsiklo, yung mga tunnel. Ayun. Pero, pagka nag-alert na, magkakaroon na ng bagyo, syempre, sasara na yon. Opo. Papaalisin na yung mga tao. Magiging flood control na yon. So, double purpose. Ba't hindi magawa? Sana Trilyon magkaroon tayo dito. ng ganyan. At, sa kabila, nitong trilyon Opo. na naubos, Mhm. eto, yung Blue Ribbon, nasa pamumuno ni Erwin Tulfo, ay pinigil. Di ba? Pinigil yung investigasyon. Oh. Hindi yung baha. Hindi mapipigil yung baha ng salita lamang ni Erwin Tulfo. Ayan. Kahit anong hamon niya sa baha. Di ba? Ikwelyuhan niya. Di ba? Walang mangyayari. Baka magiging boxing na. Ikwelyuhan niya. Grabe, tindi namang paninakot. Eto ha. Bakit daw ititigil ang flood control investigation ng Senado? Alam nyo, kaya gigil na gigil sila noon na matanggal yan kay Marcoleta kasi papalapit na ng papalapit sa Malacanang yung trail Yun. ng anomalya dyan sa flood control. Yeah. Kaya nag-agawan dyan di ba? Dinalit na nila si Marcoleta. Una, nilagay nila si Lacson. Opo. Nung hindi katanggap-tanggap si Lacson dahil kengkoy, di ba? Inagaw na ulit. Nilagay si Pia. Vice niya member ata, si Marcoleta. Opo. Nag-agawa na naman. Nilagay si Erwin Tulfo. Okay. Ngayon, natatandaan nyo yung exchange ni Erwin Tulfo at saka ni Boying Remulla. Sometimes it is necessary to bend the law. Yes, blah, sir. blah, blah. Yes, sir. Di ba? Automatic, yes, sir, agad. Ngayon, anong dahilan kung bakit ayaw nang imbestigahan ng Senado ang flood control? Ito ang sinasabi nilang dahilan na iba sa tunay na dahilan. Okay. Sabi ni Erwin Tulfo, kinausap daw nila ni Sherwin Gatchalian at ng Senate General Renato Bantog si Ombudsman Boying Remulla. At sabi nila, hindi na namin iimbestigahan yung Blue Ribbon sa Senado, ikaw na lang. Kasi para hindi ma-prejudice yung investigasyon mo. Wow. Teka muna, wow! Dahil lang kaputan yan. Oo. Kasi, ang dami-dami namang investigasyon dati. Formally, yung sa Dengbaksya. Yes. yung fertilizer, Opo. habang iniimbestigahan ng Senado, iniimbestigahan din ng Ombudsman. Ay, happy 1,000 live viewers. Maraming salamat po. Thank you po. Buti napagtanto nyo na kami laib ngayon. Laib, oo. Live. Anyway, di ba ganun? Opo. Wala namang problema eh. Number 2, bakit mape-prejudice ang investigasyon ng Ombudsman? Ito naman, legislative inquiry. Independent naman yung Ombudsman. Oh. Hindi ba halatang-halatang dahilan lamang? Opo. Ito, ang tunay na dahilan. Yun ang dahilan Yes. ni Tulfo. Ah. Ito ang tunay na dahilan. Kapag inimbestigahan yung flood control sa Senado, although ang chairman ay si Erwin Tulfo, hindi ka full control dyan. Yes. Kasi pag inimbestigahan yan, kahit sinong senador, kay membro, kay hindi ng Blue Ribbon, pwedeng pumunta at magtanong. Yun ang Yun. policy. Ganun. Hindi lang siya pwedeng bumoto. Opo. Kung merong question before the committee. Oh. Pero kahit hindi ka member, pwede kang pumunta, pwede ka magtanong. Ayun. Okay. Hindi yan po ang makokontrol patakaran. Ay, nandoon si Alan Peter, nandoon si Pia, nandoon si Amy, nandoon si Robin.
O, nandun yung mga oposisyon. Aha. O, di ba? Hindi mo mapipigil yan. Sa ombudsman, yun lang ombudsman na tuta ng Malacanang ang mag-iimbestiga. Kontroladong-kontrolado mo. Pati desisyon siya rin. Siyempre, kontroladong-kontrolado at hindi mapapublicize. Pag Blue Ribbon Committee yan, matetelevise pa yan eh. Ayun. Oh, eto, secret, parang ICC. Hanggang ngayon, hindi natin alam kung ano yung findings. Hindi nire-release. Oh, yun lang naman ang dahilan dyan eh. Oh, niloloko pa tayo eh. Lilokohin nyo ang lelo yung kanot. Ang bihira naman kayo. Ayan. Pinagloloko nyo pa kami. Para ka naman kaming mga mamang.